morning guys. Yung top 5 na agency na pwede nyong applyan kung kayo ay nasa Taiwan, outside Philippines, or pwede din nasa Pilipinas. Ito yung mga international agency na nakabase dito sa Canada. Number 1, Immigrate. Nagpapaalis sila international kahit saan bansa kayo. Mas mabilis sila magpaalis kung nasa outside Philippines kayo, pero nagpapaalis din sila pag nasa Pilipinas kayo. And then port to port immigration, port to port, nakabase sila dito sa Canada, pero ang mas marami silang napapaalis yung mga workers sa Taiwan. Minsan construction worker and seafood processing yung kinukuha nila. And then yung Akela, isang magandang agency din yan na nakabase sa Taiwan. Ipapaalis sila papuntang Canada, Poland. Yung tropa ko na sa Japan nagpunta ng Taiwan, tapos andito na siya ngayon sa Canada, nasa Ontario. Then yung Works Global sa Atlantic Province din nakabase. Ipapaalis sila international, landed PR kapag dating mo dito kasama mo family mo. And then yung GGTC na nakabase sa Taiwan, na-applyan ko na yan dati nung nasa Taiwan ako. Marami din silang napapaalis. Yung Pilipinong ayon na nagtatrabaho dun sa kabilang farm na pinagtrabahuan ko dati, galing sa GGTC. Itong Immigrate na to, lahat ng province dito sa Canada is hawak nila. Katulad yan, Alberta, Prince Albert, Saskatchewan, Winnipeg, Manitoba, Alberta, Lloydminster, Edmonton. Much better, bago kayo mag-search ng job nila, sign up ka muna dito. Yan. Pag sign up mo, mag-create ka ng account. Email address mo, full name and password, kasi yan yung magiging account mo sa kanila. Magawa na kayo ng account, punta kayo dito sa job board. Yan. Sa job board, may kita nyo yung job hiring nila, like restaurant supervisor, cook, farm machinery operator. Bali, ito yung dati kong trabaho sa farm na pinasukan ko, seasonal jobs. Bali, natapos na yung kontrata ko ngayon. Natapos na yung kontrata ko dati. 8 months lang ang kontrata ko doon, seasonal jobs. Kasi pag winter, walang trabaho, napakakapal ng snow. Kaya before matapos yung kontrata ko, naghanap na ako ng malilipatang company para magtuloy-tuloy yung lamiya ko. And then, ito, i-click nyo lang siya, full job, view jobs, farm machinery operator, Canora, Saskatchewan. Ito yung job description nila. Nakikita nyo dito sa right side, one opening, job full-time, $26 to $29 per hour, 3 years experience to less than 5 years experience, no degree or certificate diploma. Ito yung job requirements nila. Basahin nyo lahat yung mga requirements ng employer. Itong benefits, meron sila. And then, i-click nyo din to. Yan. Kung kayo ay butcher, metal framer, fish plant worker. Itong fish plant worker, seasonal job siya. Makikita nyo, seasonal jobs, full-time, right? Seasonal jobs, katulad yan ng dati kong trabaho. Seasonal lang kayo dyan. Pero, kagandahan dito sa fish plant worker, pag seasonal jobs kayo, pwede kayong ma-renew ng employer kasi para siyang manufacturing. Hindi katulad nung sa trabaho ko dati, hindi ka ma-renew ng employer kasi seasonal jobs lang siya. Pag winter, walang pasok. Ito, continuous ang work niya. And then, makikita nyo, 22 openings. Ito yung job description na kailangan nyo gawin. Tapos, ititrain ka nila dito. Ito yung job requirements. Work condition, basahin nyo na lang din. Pero kung gusto nyo mag-email sa kanila, we're online, how may I help you today? Yan, click nyo lang din siya. Pero much better na mag-sign up kayo sa kanila. Okay, punta tayo dito. Yan. Sign up. Bali, yung account ko kasi dito, hindi ko na masyadong ginagamit kasi
Iba na yung agency tumulong sa akin bago matapos yung kontrata ko doon sa previous job ko. Ang pinaka-importanting kailangan yung gawin, mag-upload ng documents nyo sa account dito nila. Kasi may application sila dito. I-upload mo yung mga certificate mo, last 10 years, diploma. Bali, nung dating nag-apply ako sa kanila, hindi pa nila nire-required na mag-upload ng videos. Yung mga videos na yan, yung trabaho mo ngayon, kunyari, nasa farming ka, vegetable farm, grain farm, or feedlots, or dairy farm, upload mo siya, and then I think 1 to 3 minutes, yung mga ginagawa mo sa trabaho, then upload mo yung Canadian resume mo, format, then sila mismo yung mag-email sa iyo, mag-chat kung selected ka nila sa employer's interview. Bali, once na ma-select ka nila sa employer's interview, ang unang setup na gagawin nila is i-screening ka nila. Bali, lahat ng qualified na candidate sa kanila, is i-screening muna nila. And then, once na makapasa ka sa screening, i-discuss pala nila dun sa screening na yon is kung meron kang IELTS or willing kang mag-take ng IELTS. Bali, yung IELTS na yon, hindi ko alam kung ginagamit nila sa immigration, pero much better na mag-take ka na ng IELTS kasi kung yung 2 years contract mo at meron ka ng IELTS, pwede ka na mag-apply ng PR kung iso-support ka ng company. Hindi ka na mahihirapan pa. Sa akin kasi, nag-take muna ako ng IELTS kahit seasonal jobs kasi pagkadating ko dito, last April 2024, nag-start na ako mag-apply. Kahit nasa loob ka ng Canada, mahirap mag-apply. Maghanap ng malilipatan. Katulad ko, risky yung setup na ginawa ko. Kaya kinagat ko yung seasonal jobs kasi gusto ko talaga makapunta dito sa Canada. And then, ang rate ko dati doon sa seasonal jobs ko sa grain farm is $24 per hour. Yung $24 per hour na yon, minsan pumapasok kami ng 7 a.m. Minsan natatapos kami ng 10 p.m. During seeding time yon. Tsaka bayad ang break time namin. Kaya ang sinasahod ko doon sa dati kong work, yung 1 month na sahod ko sa Japan is inaabot lang ng 1 week na salary ko dito. Kaya naging 3 times. Kaya inipon ko ng inipon yun. Kung hindi man ako makahanap ng agency na tutulong sa akin para makalipat, inipon ko yun. And then, nakahanap naman ako ng agency na tumulong sa akin para makalipat dito sa company na pinagtatrabahuhan ko ngayon sa feedlot, sa Bakahan. Bali, nagbayad ako sa kanila doon. Bali, yung kontrata ko ngayon dito is 2 years. Osler, itong dairy farm na to. Yan, click natin itong view jobs. Di ko lang sure kung ito yung agency na in-applyan ko na nag-walk-in applicant din kasi ako noon, nung time na yun, nung hindi masyadong busy sa farm. Lumabas ako, tinulungan ako ng mga Pilipinong sa community. Shoutout kay Kuya Noel, Kuya Aaron sa pagtulong sa akin sa pag-apply dito. And then, ito, yung job description. In-applyan ko doon, dairy farm worker din. Na-interview ako ng manager, kaso nga lang ang problema that time, wala silang available na Lamia. Ang in-hire nila is yung open work permit para makapag-start agad. And then, sakto, alam ko, $16 per hour din sila doon. Bali, ang ginagawa mo lang dito mostly is nagmi-milking ka. Milking cows yan. Supply feed to dairy cutter and tend issue to the other arise. Katulad namin dito, ang pinagkaiba ng dairy farm worker sa pen checker, kami everyday, alos buong araw, pumupunta kami sa loob ng kulungan ng baka, mag-check ng mga baka na may sakit. Then, ginagamot namin sila. Napakahirap ng trabaho, very demanding, at delikado din. Minsan, yung mga baka, napaka-spicy nila, susuwagin ka nila, like na nangyari sa akin. Buti na lang yung bakang sumuwag sa akin is maliit pa, hindi pa masyadong malaki. Tapos, nilabas na namin siya sa kulungan. Pero dito sa trabaho namin, marami kang matututunan na pwede mong i-apply sa Pilipinas o sa ang bansa kung magde-dairy farm ka. Dito sa Canada, may 3 months probationary ka. And then,
Pwede ka nilang tanggalin or pwede ka nilang hindi tanggalin. Nakalagay yan sa kontrata mo. Kaya kailangan pagbutihin mo in 3 months mo. Dito din pala sa Immigrate na to, isang interview lang din ako na nakapasa papunta dito sa Canada. Bali sa interview, ang kadalasan lang namang tinatanong ni employers yung nasa resume mo kung ano yung trabaho mo ngayon. Kasi dito sa Immigrate, may consultant na Pilipina, may sasagot sa'yo na Pilipina, I think receptionist nila. Bago ka pala interviewin ni employer, ganito pala ang setup na nangyari sa akin nung time na yon. Nagpasa ako ng resume, kanya i-click ko itong apply kasi nakagawa na ako ng account, nakapag-upload na ako ng resume, documents ko lahat. Bali nung time na yon wala pang videos na hinihingi si Immigrate. Kaya that time, nag-respond sila after 2 weeks for screening interview. Kailangan attendan mo yon. Sa screening interview, i-discuss nila kung magkano yung babayaran, kung ano yung mga requirements na kailangan mo once na makapasa ka employer's interview. Ang pinaka-point nila lagi, yung certificate mo at saka yung IELTS test mo. Kasi sasabihin nila sa inyo, willing ka ba mag-take ng IELTS test? Then sabihin mo na lang yes, tapos kailangan mo i-take yung IELTS na yon. Mararush ka pag kaganon. Kailangan mo mag-review once na maipasa mo na yung employer's interview. Ang discarding ginawa ko that time, nung nakapasa ako sa employer's interview, nag-start na ako mag-review ng IELTS kahit 2 weeks, 3 weeks lang. Lagi ako nagre-review that time after ng work. And then, nung naipasa ko na lahat ng requirements ko sa kanila, depende yan kung si employer ang sasagot sa payment mo kay Immigrate or ikaw ang magbabayad kay Immigrate. Bali, si Immigrate na lang din yung magdi-discuss sa inyo kung magkano yung babayaran sa kanila. Depende kasi yan kung ang landed mo dito is LAMIA or seasonal jobs or direct VR. Karamihan kasi na napapapunta nila dito is from Singapore, Taiwan, madalang lang sa Japan, pero nagpapalis din sila papuntang Japan galing sa Japan. Kasi na maipasa mo na lahat ng requirements mo, 5 to 6 months, makakapunta ka dito sa Canada. Yan ang kagandahan nila. Kasi napaka-accurate nila sa application nila, sa app na ibibigay nila sa inyo once napag-sign in ka, nakapaggawa ka ng account mo. Doon mo makikita yung processing time ng pagpasa nila ng work permit mo, ng PR mo, ng application mo, nandyan lahat. Doon mo makikita lahat ng processing. Kaya malalaman mo kung kailan ka magba-biometrics, kung magba-medical ka pa, or kung ano. Me that time, nung nasa Japan ako, walang medical kasi exempted ang Japan sa medical. Kaya ang kinuha ko lang doon, police clearance, IELTS, at saka nag-biometrics na lang ako sa Osaka. Napakaganda ng agency na to. I highly recommend this agency sa inyo. Tsaka, legit na legit siya. Hindi kayo lolokohin na itong agency na to.